Noel Husay Laksamana. 89.5 My Subic Bay Radio. We're back. Back to Dr. Noel Husay Laksamana. Yeah, good morning, BB. At good morning sa lahat ng nakikinig dito sa My Subic Bay Radio 89.5 FM. At Doktora, napag-usapan natin kung kailan yung the best time to get pregnant, ano? Yes. So, yung mga ayaw namang magbuntis, when is the best time to avoid naman? Since sabi ko kanina, if you're on a 28-day cycle, kung 28 days, nire-regla ka ulit, so ibig sabihin yung day 14, yun yung pinakadelikadong araw. Kasi if gusto mong mabuntis, kailangan may contact on day 14, day 12, day 16. Day 12 to 16. Yeah, 12, 14, 16. Okay, you can go further. Actually, pag gusto naman mabuntis, wala namang restrictions sa contact eh. Pero pag ayaw mabuntis, usually those are the days na kailangan na iwasan ng contact. Yung 12, 13, 14. 12, 14, 16. Kasi we usually advise na yung contact every other day lang. Yung iba, yes, yung iba kasi gusto nila para mabuntis every day, sige. Hindi lang once a day, minsan several days. How frequent ba is frequent? So ano ba yung 2 to 3 times, maximum limit? 2 to 3 times a week. Ay, yung maximum limit, yung frequency? If you do it more than once a day, ibig sabihin you're too frequent. Actually, in terms of infertility, kasi yung production ng sperm, 48 hours. 48 so you have to do it kasi pag araw-araw din, wala ka nang inilalabas na sperm, then so hindi ka rin makakam. DJ Tom, ano? I was about to say, sir. Pero if you're not into infertility naman, kung wala naman, you can do it 3, 4, 5 times a day. So cool. Wala naman. Ang yun lang. ang habol lang dun kung gustong mabuntis ng asawa. So, kung naman, wala naman palang issues. So, if you do it more than twice a day, mas less yung chance makabuntis, gano'n. Kasi, because maybe the first time, pwede kang mabuntis, but yung iba, kasi nailabas mo na yung diluted na, no? So, that's, yung mga nakikinig natin, ha? Ito, yun ang tanong ni Jerry. Sabi, Jerry, how frequent is frequent? Ayun, sagot na po, ano? So, before kasi narinig ko, sabi nung aking professor sa OB, sabi niya, if you're not able to eat and you're not able to sleep, then it's too frequent. If you have time to... no more time for ano. If you have time to eat and sleep. No time to eat and no time to sleep. Yeah, no time to wee-wee also. So, yan na. Ito, Doktora, ano po ba ang ways para ma-prevent po ang STD aside from using condom? Kasi ang partner ayaw sometimes nito. Condoms yan. Well, actually, the safest way para ma-prevent STD is abstinence. Okay? Wala mo ng contact until ma-treat na yung partner. So, yung usually kasi ang nangyayari, pag may mga ganyang infections, we usually treat muna both partners. Kaya lang, minsan hindi mapigil. Pag sinasabi namin no contact first, minsan hindi mapigil, sige pa rin, contact pa rin. So, nagkakaroon ng ping-pong effect. So, na-treat mo na isa, tapos yung isa hindi pa totally treated, so magko-contact sila, matatransmit na naman dun sa partner. Tapos matitreat na naman. So, it's ping-pong effect. So, usually mahirap pag gano'n ang attitude ng pasyente. O si 54 years old, JM, lagi po Makati ang akin. May low diabetes po. Paano po kaya maiwasan ito, Doktora? Si JM babae? Opo. Okay. Usually kasi isa sa mga complication of diabetes is fungal infection of the vagina. Yes, candidiasis. So first of all, kailangan makontrol natin yung diabetes. Because pwede naman tayong magbigay ng antifungal for the candidiasis, pero it will recur unless the diabetes is controlled. I see. I read in one article that using feminine wash is not so healthy for my feminine care. Yung mga feminine wash. Well, actually, there are feminine washes that are okay. Pero kailangan lang you have to be concerned with the pH
Kasi pag medyo mataas ang pH, so more of nakakakuha sila ng infection. Kung ganun. Yes. So, dapat mababa yung pH, nasa acidic. Yes, acidic level. Di ba meron silang tinatawag na vaginal acidic, yung parang vinegar wash? Pwede naman. Actually, yung vinegar kasi, the pH of the vinegar, di ba, acidic ang vinegar. So, similar na din siya sa mga feminine washes natin. There are a lot in the market actually na ang pH naman niya ay similar to vinegar. Pwede rin ang vinegar, kaya lang baka mag-amoy sinigang. Maasim. Baka yung husband sabihin niya, honey, bakit amoy sinigang? Sinigang ngayon, bukas na lang yung adobo. Pero Juan, di ba, meron silang yung how to prepare yung feminine wash na na vinegar wash, and I think you don't do it frequently, Well, actually with the feminine wash kasi I ask tsaka yung vinegar, hindi lahat ng klase ng vinegar you can have it. Actually, yung clear na vinegar, yun yung dapat. Dapat clear. Hindi yung mga parang babantuan mo lang siya sa water, then that's what you use for washing. Isang tabo siguro, ilang tablespoon? Isang tabo, tapos a few tablespoons. Yun. Pero kasi if you use yung mga feminine washes, it's already ready. So, yun lang. You use it as soap, tapos wash lang with water, and that's it. Awesome. Good AM, Doc Noel. Nais ko sana patulong sa mata ko. Ito, mata naman. Sa taas na yan. Sa'yo na yan. Ricardo Monson. Opo. Magpunta po kayo doon. Ang problem doon niya, may katarata. Indigent po kami. Mr. Monzon, yes. We are ready to help. At kaya nga lang sinasabi ko palagi, yung mga patients na indigent, wala kayong pambayad sa doktor, sabihin nyo lang po sa akin. I will waive my professional fees. Ang mga hindi ko sinisingil, siyempre mga indigents. Mga religious, mga pare, hindi ko sinisingil na professional fees yan. Mga teachers, retired teachers especially, So kung you pay the hospital, you pay the operating room, you pay your lenses, pero yung doctor nyo, waive ko po yan. It's my way of giving back to teachers, At ayun, every Saturday morning may kwanto dyan. You can text me sa number ko 0920-90-99937. Tulungan ko po kayo, Mr. Monzon. Ito, another eye problem naman. Nabalik tayo sa eye, doktora. Si Reggie Regala. Doc, I'm 23. Would like to become an FA, flight attendant sa Doha. Doha. Siguro Emirates ito or what? Grado ko po is 500 and 650. Patulong sa LASIK. Meron pa ba kayo nung inyong patient assist program? Hindi po, actually what we did with laser eye correction is we brought down the price to very minimal. We're not charging professional fees anymore sa LASIK. Yan ang ginawa namin, corporate social responsibility. So you're just paying the machine as low as 25,000 pesos. Yung mga babang grado, both eyes na yun. Now, yung mga medyo mataas ang grado, meron kaming program, yung ginagamit namin sa mga pilots, mga flight attendants, sa mga military, yung mga magpupulis. We call it tissue saving program. Konting-konti ang natatapyas doon. It's a bit expensive. Yung regular price nun was 130,000. We brought it down to as low as 50,000. So they're just practically paying for the machine. Hindi na yung professional fees ng doctor, hindi na. At saka yung income ng eye center, waived na rin. So, machine na lang binabayaran natin doon. So, yun po, Reggie, and good luck. Alam mo, the aim of this program, yung para matulungan natin yung mga kabataan na naghahanap ng trabaho, na hindi makakuha ng trabaho kasi makapalang salamin nila. So, we brought down yung laser eye correction para and we're using, incidentally, the latest machine dito sa atin. It's an Allegretto machine. It's they say it's the fastest in the world ngayon. It takes about 2 seconds per diopter of grade. Kunyari, ang grado mo 100, doktora. The laser will zap that 100 in 2 seconds. Kung ang grado mo 400, 8 seconds yun. Gaganan lang. Wala na. Diba? 2020 na vision. Hindi ka magsasalamin. So, ang laking tulong nun, Kung tutuusin mo, mura na Tsaka doktora, matay. ito OB. Sabi. Doktora, nais ko po sana tubal ligation.
6 na po ang anak ko at ayaw ko na po mag-anak. Hindi ba nakakahina ng pagkalalaki yun? Bakit Wrong. lalaki? Baka vasectomy sinasabi niya? Ang tubal ligation is for Sa babae. Oo. So, pag lalaki, Vasectomy vasectomy, yan. hindi naman nakakahina yun. Kasi, inano lang niya pinablock lang niya yung paglabas ng similya. Similya lang. Pero yung ibang fluids lalabas Nandun pa pa rin. May ejaculate pa rin, doktora? Yes, yes. Yung pong pagpapatubal ligation. Kaya lang, excuse me, doctor, kaya lang pag nagpa-vasectomy, you have to have several ejaculations after. Kasi kung hindi makakabuntis pa rin, even after vasectomy. Kasi you have to empty. Right after? Yes, right after. Diyan, nagpa-vasectomy ka ngayon, Tom. You have to have at least 10. Tapos, 12 o'clock, nakipag-sex ka. Pwede ka pang mabuntis. So you have to... At least 10 ejaculations. Oh. That means 10 hours. Wow. That's the first time I heard about that. Yeah, kasi maraming info mga yun. nagre-reklamo. Doktora, na-vasectomy na po yung husband ko. Bakit ako nabuntis? Nagtataka tuloy yung husband ko. Baka I have something else. Tapos sabi ng husband ko, bakit ka mukha po ng driver ng kapitbahay na? Oo nga. I think it's excellent, Doc, that we talk about this info Yeah, dahil not everybody knows that fact. Yeah, After 10 pa pala, tsaka palang mawawala yung... Yeah, kasi may You have to natira pang... empty. Oo, may natira pa kasi. May mga reserves pa dun. Kumbaga po in layman's term para madaling maintindihan ng mga tagapakinig natin. Kumbaga sa baril, tinanggal mo na yung lalagyan ng bala pero baka may naiwan pang nakakasaso. Kaya kailangan i-empty talaga. Pero sa babae, it's different. Once na ligated na. That's it. Kasi yung Wala nang daanan, wala nang dadaanan. Yung pong normal na sperm, ilan po ba dapat? Depende kasi, yung sperm count. So, it will depend. Okay? So, for infertility kasi, yung 20 million, okay na sa amin yon. Although sa mga laboratories, minsan 50, 100 million ang normal values nila. But it depends. Depende po yan sa nag-i-interpret. So for infertility, 20 million is enough. Ang pinag-uusapan po namin ay hindi PDAP at saka hindi DAP, ano? Oo nga, milyones kasi. So, kaya nga usually kasi sabi ko sa patients ko pag pinapa-examine ko yung similya nila, oy, milyonaryo ka. Ang dami mong millions. And is it true po, Doc? Maitanong ko lang. It's, may nabasa kasi akong article dati. Sabi as we age nga daw, nababawasan yung sperm count. Yung sperm count. Actually, with lalaki hindi because you produce every now and then. Unlike it doesn't matter. Yeah, pero sa babae, yung eggs ng babae kasi we have it since birth. So it ages, tapos since nagme-mens nga, so nagto-throw off kami ng eggs. Okay. So sa babae nababawasan, but sa lalaki every now and then you produce it. Sabi ko nga 48. Kuwan, doktora, meron akong patient. His name is Arnold Brown. 76. Nakabuntis siya. Yes, that's true. Yung kanyang partner is 25. Yes. We have a lot of those kinds of patients dito. 50, 60, 70 years old yung husband. Yung girls mga 20 to 30 years old. So there you go. We have a lot. It's not true pala na it doesn't matter what age you are, yung sperm sa count mo is yeah. sa lalaki is ganun pa rin. Yung ang humihina dyan, yung paninindigan Yes. Yung paninindigan. Diyan ang pasok that's ng true. mga sildenafil, mga Viagra. That's why pumasok ang Viagra. Yung mga umiinom pala ng Viagra, huwag kayong basta iinom yan. Oo Kayo nga. may ramdaman sa Puso. puso. Umiinom kayo ng gamot sa puso, sa presyon o what. Tsaka never self-medicate. Marami nang natodas dyan. Not to mention may fake pa, no, Doc? May mga fake pa minsan. Ang tumitigas yung nagkaka-stiff neck sila. Peke pala yung inom. Yung pala ang effect, Stiff neck yung nangyari. Kasi peke. At minsan may umatenda ko ng lamay Sabi ko, pare, nakasmile yung brother mo Tapos binulong ako, he died happy. Bakit? Na-OD. Ano OD? Viagra. OD is overdose. OD. Nakasmile. But joking aside, how true kapag na-ligate daw po ang babae nagiging sakitin at laging sumasakit ang ulo at madaling mapulmonya? Hindi totoo yan. Actually, ang dami kasing mga pamahiin, tawag mo ba, or myth myth and misconceptions. Yes. Sa mga yan, like yung ligation, yung
IUD, marami yung mga pamahiin na hindi naman totoo. Like dun sa, kasi ang ginagalaw lang naman namin yung tubo ng matres, which wala naman effect yan, hindi Sa naman utak. yan nagpo-produce ng hormones or anything. Hindi mo nakakasira ng utak, doktor. Hindi na. Unless isipin niya na ganun nga. Kasi sometimes, psychological eh. Since naririnig nila from kapitbahay na ganun, so akala nila ganun na yung nangyayari sa kanila. Pero wala pong effect kung ang hindi ka lang mabubuntis. Although, I would also say na ang ligation, hindi 100% yan. May 1% ka pa Kahit na, naputol na, doktor. yes, may 1% pa na na chance na mabuntis pa yung asawa. 1%. That is 1%. But I already saw patients na ganon. Na doktora, bakit ganon? Niligate na po ako ni ganyan. Pero, ba't buntis ako? Kasi there's 1%. Kasi, pag naglaligate kami, pinuputol namin yan. Pero minsan, dumidikit ulit. Really anastomosis. Yes. Oo, nagdudikit ulit. Tapos nakakadaan na naman yung itlog tsaka yung sperm. So, yun na naman. So, actually ako, kung ako tatanungin, dinidiscourage ko mag-family planning ang mga tao. Bakit naman, Doc? Yan po ang kauna-unahang utos eh. Oo nga, At yun kaya sinasabi nila na ang Pilipinas ay overpopulated. Hello! I-google nga ninyo ang Pilipinas, tingnan ninyo. At ang populasyon ay nasa konting-konti, nasa gilid lang ng dagat, nasa Metro Manila lang. All the rest, it's empty. Go ahead, multiply, populate the Philippines. Hindi ho tayo overpopulated. Yung myth ng overpopulation, yan eh. If you can read deeper into this, baka na nila more strong yan eh. Yung mga gusto magkaroon ng world government before. Oh yeah. Sila rin ang umimbento ng global warming. Yung global warming na yan, whether you like it or don't, it's gonna happen. The Earth has gone through a series of ice ages, warming, ice ages, and warm. Ilang beses na po nangyari yan. Paulit-ulit lang. Ang masama talaga yung pollution, Pero yung global warming, hindi naman lahat gawa ng tao yan. It will happen inevitably. Don't worry, Hindi natin kasalanan lahat yan. Pero yung basura talagang dapat ayusin natin yan. Kailangan natin malinis na environment, Ito, tanong ni Mr. Pedro Sumangkil. Ang aking apo, 14 years old, nagkaroon na po ng pagdadalang tao. Tinatanong ko, ano bang inumin na pamparegla? Ay, pagbuntis po, hindi na po kailangan uminom ng pamparegla. Pampalaglag na yun, di ba? That's illegal. That's abortion. Ganun. So, abortion definitely is bad. Although nakakaawa yung bata, 14 years old lang, teenage pregnancy, but we cannot do anything about it. Kung hindi alagaan na lang you need support. The child needs support. Supportahan na lang po natin yung bata. Alam nyo ba na ito yung aking pananaw dyan sa abortion. Yung pong buhay na nasa loob na sinapupunan ng isang ina ay hindi po sa inyo yan. Yan po ay gawa ng Panginoon yan. Bakit? Ang mag-asawa, kahit 1,000 beses sila mag-sex, so hindi bibigyan ng buhay ng Panginoon yan. Wala. So, yan po ay nandyan. At let it be a blessing instead of a problem. Nandyan na po Siyempre, yung mga social at saka economic, malalampasan naman yan eh. Pero huwag niyo po isipin na i-terminate yan or ilaglag. Sa pumigitan mo. Kasi pag minsan may mga binebenta sa Quiapo, yung mga naka-advertise, pamparegla, mga abortifacient pala yung mga yan. So don't take that, Huwag po ninyong take yung mga yan. Ito po naman para lang sa ating mas matuwid na pananaw. Tama po. Ayan, doktora, ano po ang oras na maganda para panganak ang bata? Any time of the day. Walang pinipili. Walang pinipili kung oras. Pero pag in terms of yung age ng baby, usually 37 weeks po, gusto na sa buwan yon, so pwede nang ilabas yung baby. Pero kung normal delivery, syempre po, hihintayin natin. Pero hindi naman po, actually 37 to 42, yun yung time na pwedeng ilabas yung baby. Pero kami po, hindi kami nagpapaabot ng more than 40 weeks. Kasi po minsan dumudumi na yung bata sa loob. May meconium na, Yes. So, yung meconium, parang yung kulay dilaw na yung dumi ng bata. Dilaw or brown or green na Kasi nai-infect na rin po ang mommy at saka ang baby pag ganun.
40 weeks yun. So, 37 to 38. Yeah. The ideal, actually, talagang kung sabihin nyo, hinog na yung baby. 40 weeks. 38. Maganda ang baby pag 39 weeks. Aha, ito. Doktora, ano po ang ano ang dahilan bakit nagiging yellowish ang bata? Ang aking anak ay pinanganak. Nilagyan pa ng ilaw, Billy light. Billy light. Sa pubi yun. Kasi yung ibang bata, ay sasagutin ni doktora to. Actually, pag ganyan, usually isa sa mga common reason, yung hindi compatible yung blood type ng nanay at tatay. Yung ABO compatibility na tinatawag. Pag ang nanay ay O, yung tatay A or B, then mataas yung chance na maninilaw yung baby. Pero temporary lang to, doktora. Yeah, that's temporary, kaya nga tinatapat lang natin sa ilaw and then we observe. So usually naman nawawala yung yellow. Minsan nga sa sunlight lang. Kanya pala yung ibang bata. Nilalabas sa sunlight, yes. Pag umaga, no? Yan. I'm asking the best time po para mabuntis and the best place. Kasi po ang partner ko mas prefer niya sa kitchen ng hating gabi. When nag-make love sa kitchen. Ay, kahit saan naman po pwede. Pwede kahit saan. And then, the best time nga is during ovulation, yung day 4, on a 28-day cycle. Sa araw, time of day, the time of the day, wala it's time naman. of the month, ano? Yeah, anytime. It goes with what position, doktora? Well, actually, may mga patients kasi na yung tinatawag na retroverted yung matres o nakabaliktad. That is still normal. Actually, wala po. I always tell my patient, walang mababang matres kasi ang matres nasa baba talaga. Okay, so ang ibig siguro nilang sabihin is retroverted o yung nakabaliktad. So, usually, pag yung regular na position ng matres, the regular missionary position. Yung regular na position ng face-to-face. Yes. And then, pero pag yung retroverted kasi, it's parang dog style. Retroverted, dapat dog style? Yes, kasi nakatingala yung cervix, dun papasok yung sperm. So, para yung, yung bagsak ng sperm dun sa baba, nakasawsaw na yung cervix. So, doktora, I'm 28 years old, meron pong myoma, hindi po ako mabuntis. Magkano po kaya inaabot ng operasyon ng myoma sa Lourdes? If I'm not mistaken, it's around 50 to 60 with PhilHealth. Ayun po. Sa ano na yun? Private room na yun, doctor. Ito rin ba ang number ni doktora? Ko-consult po sa inyo raw. Maybe you can call us. May landline ako. Opo. It's 223-6722. Okay, my clinic is open actually from nandun yung secretary ko from 9 to 6 so they can entertain your calls. Pero ako po, right now, medyo shortened ang clinic hours ko. It's only 12 to 2. For the meantime lang po. Pero eventually, babalik na ako sa dating time. Yung, ang tanong pa niya, pag inopera ba ng myoma, bikini pa rin kasi wala pa po akong baby? Actually, ang myoma naman, depende. Hindi naman lahat ng myoma inoperahan. Okay, it depends. Ang actual na indication for taking out myoma, kung mabilis ang paglaki, kung nagbi-bleed or kung may pain. Pag nagse-sex painful daw. Well, we have to investigate kasi baka mamaya hindi naman yung myoma ang dahilan. Baka mamaya meron siyang yung tinatawag na endometriosis and maybe that's the reason ba't di siya mabuntis. So we have to investigate. Kailangan natin makita. Bibigay po natin yung number ni doktora, ha? Ang number, pakiulit po doktora yung number niyo. It's 223-6722. 223-6722. Yan po yung landline. That's the landline. 047 po yung ano no? Yeah, 047. That's for appointment, doktora. Yeah. Actually, I accept walk-in patients. So, Mondays to Saturdays. Morning? Yeah. Actually, yung regular clinic ko is 10 to 2. Every day. Except Wednesday hanggang 12 lang po ako. Yun, and Saturday. Yan, that's Dr. Eclarin's number. Ulitin ko, 047-223-6722. Yan po yung number ni Dr. Eclarin. So, pagka may concerns kayo, obstetric problem, gynecologic problem, you can get in touch with her. No? At dito po sa Olongapo, marami tayong mga kaibigan na practitioners din. Ano po? Opo, madami po. Mga obstetricians. So, wala pong reason na
maging poor ang maternal health ng mga taga-Olonga po, ano? At yan, kung may concerns kayo, you can see her. Nagkiklinik din po kayo sa Lourdes, Doktora? Opo, sa room 7 po, Monday and Friday, 9 to 11. Yun. But if you need to see me, call. Meron pong, yes, you can call anytime, and if I'm available, pwede ko naman po kayong puntahan. Basta sa Lourdes. Ayan, sabi niya, Doktora, yung aking tita, isa pong madre. It's possible pa ho bang magkaroon ng myoma kasi na-diagnose daw po siya meron. Kanya lang, konti lang ang budget nila. Posible kasi na nandun pa yung myoma, pero depende ilang taon na ba yung tita. Kasi if the tita is already in the menopausal stage, posibleng yung myoma mag-shrink na lang at mawala totally. Kasi so it's hormone dependent, ano? Yes, it's hormone. So pag ang ovaries kasi hindi na nagpo-function, liliit na yung bukol, pwede nang hindi operahan. Or you just can observe, depende kung maliit lang naman yung myoma. Yun. So, kung po, Doktora, ayun yung kuha lang. May, hindi po muna incoming call, sa text lang po muna kayo dito kasi on air kami, ha? May tumatawag eh. So, ito, tanong po siguro last question na lang po ito, Doktora, from Jean G. Mortiz. Sabi niya, Doktor, ang panganay ko po ay cesarean. 2 months on the way na po ako. Worried ako. Cesarean daw ho ba kailangan ito ulit? Kasi first baby ko po kasi bridge presentation. Bridge press daw po sabi ng doktora ko. At yun ang question niya. Okay. So meron po tayong tinatawag na trial of labor, possible normal delivery. Pero it will depend. May mga factors po kaming tinitignan. Unang-una, sino po ang gumawa sa inyo? Kasi usually, nasa protocol namin na at least graduate of a training institution ang gumawa. Pangalawa, kung yung indication sa pangalawang baby ay wala na. Katulad, kung dati breech, ngayon ulo na yung nauuna, pwede. And ang breech una, puwet eh. Oo, puwet ng una. Tapos kung ang baby hindi naman kalakihan. So we can allow normal delivery. So yun po ma'am, ano? Miss Gingy, yun po yung kasagutan ninyo. Yes. Ayan, at ito magandang tanong. Ano po ba ang advantage ng bikini sa classical aside from the aesthetic? Kasi ayoko po magkaroon ng guhit sa tiyan. Well, actually, pareho lang yan. Tanong ni Roda, Moonlock. Pareho lang siya. Talagang maganda lang tignan ang fan still. Although kasi ang fan, yung bikini, pag binuksan ulit, medyo madikit na. Ang bikini? Yes. Unlike yung midline, yung midline na incision, madali talaga, especially kung mga fetal distress na yung baby, mabilis talagang ilabas. In 2 to 3 minutes na ilalabas namin yung baby. Ito. When po pwede mag-resume ng sex ng anak po si Mrs. Last week? Normal naman. Well, actually, wala namang restrictions for sex. Pero syempre, at the time na nanganak kayo, within 6 weeks. 6 weeks kasi may dugo pa yan eh. Kasi yun yung recovery period. Yeah. So, maganda, very hygienic kung pag wala ng regla. After 6 weeks. So, yun po ha. There you have it. It's 10:05. DJ Tom, siguro it's time for us to say goodbye for now. And till next week, we'll be having another special guest sa isang specialty ulit. And Dr. I would like to thank you for the informations na binigay niyo sa amin at marami po kami natutunan ngayon. You're welcome. Sana mabigyan niyo kami ulit ng panahon sa mga darating na... Sure, anytime, basta kayo. Yeah, ha? So DJ Tom, paano muna tayo? Paalam muna at till next week, same time, same channel, dito po sa 89.5 My Subic Bay Radio. Ito po ang inyong programang Konsultang Pangmedisina. This is Dr. Noel Husay Laksamana. Maraming salamat and God bless po. My Super Bay Radio. Worldwide. Consulta Pang-Medicina. Consulta Pang-Medicina Is brought to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center.
This is PBS, the Philippine Broadcasting Service, DWSB-FM